Kayo po may masaya yung umaga, amen? Amen. Kung kayo po may masaya, tayo po yung mawit.
Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice in the Lord always. Ready, sing. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Sama po with Christ in my vessel. Christ in my vessel, ready, sing. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until it takes me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until it takes me home. Gusto mo lang natin Bible sa Proverbs chapter 28. Ready na po ba, Amen? Amen. First, verse 1 po, boys, and verse 2 po, ay verse 1. Hanggang makaabot po tayo sa last verse 35. Verse 1, we read, when thou sittest to eat, let the Lord consider diligently what is before thee. Given, be not desirous of his things, for they are deceitful men. Wilt thou set thine eyes upon the one? Reach a certainty, make themselves wings, they fly wings, and eagle toward heaven. For as he thinketh in his heart, so he speaks with his lips, saith he to it, but his heart is not with thee. Speak not in the ears of a fool, for he will despise the wisdom. For their Redeemer is mighty, he shall hear their cause of thee. All the direction from the child, for if thou beatest him is the Lord, thou shalt not die. My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice even in thine. Then let not thy heart envy a sinner, but be thou in the fear of the Lord all day long. Expectation shall not be cut off. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. For the drunkard and the glutton shall come to poverty, and rostliness shall not walk a man wisdom. By the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall get joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and these that bear thee shall rejoice. Give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. The poor is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit. He also lieth in wait as for prey, and in prison Possessors among men. What woe, what sorrow, what contentions, what battling, what wounds without cause, what redness of eyes. They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine as in his rest, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it findeth laughter and seems like an other. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the sea, or he that lieth upon the ground. Last verse with this, read.
stricken me until the same and I was sick. They have beaten me and I felt it not. When shall I live? I will sleep again. Labas ulit. Magulok na naman dyan. Labas. Very good. Kayong aso, isang ka doon. Amen. Are you happy this morning, amen? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Napagpapala. Ating topic, ang conduct. Ito, ay nagatuwa yung mga langit, bilang Diyos, maraming salamat po ng umaga. Pwede po mga salita na hindi pinasa, maraming po Panginoon, maraming po devotion. Our Saturday, Salvini devotions, devotion of blessing po po mga anak. Salamat po sa mga karito. Kaya sa mga maraming po Salvini. Salamat po sa biyay. Salamat po namin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bigyan ka na tayo, buksan natin ang ating pong teksto sa Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9. And praise the Lord. Nasa ng Proverbs, Ecclesiastes. Songs of Solomon, Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Diyan na kayo? Okay, ready? Whatsoever thou art invited to do, do it in thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the great, thou doest. Whatsoever thy hand findeth to do, sabi ng Bible, do it thy mouth. It's not mouth, might. Ay gawin natin ng buong kalakasan. Yung napag-aralan mabuti sa labaw, the eyes of the soul winner, the ears of the soul winner, the lips of the soul winner, the heart of the soul winner, the feet of the soul winner. Now, we're going to study about the hands of the soul winner. Yan ang pagpapalay niyo po ang devotion sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige kayo po yung mga kompo. Maraming salamat po sa inyong pag kayo ngayong umaga. Praise the Lord for a great day na binigay sa atin ng Diyos. Amen. Muli mga pag-aaral ng salita po niya mga kapatid. Amen. The hands of a soul winner. Ang kamay ng mga nag-aakay ng kaluluwa mga kapatid. You see mga kapatid, kita po natin ang ating pong kamay. Taan po natin. Okay, kayo dito. As visual. Binigyan po tayo ng kamay ng Diyos, not for nothing. Hindi para sa wala mga kapatid. Hindi niya lang tayo binigyan ng kamay para malakpak, para kumain, at mag-scroll. May bagong gamit natin ngayon, scroll. Scrolling. Sa plano ng Diyos, mga kapatid, ang kamay natin ay dapat maging tools. Dapat ito ay magiging kasangkapan para sa kanyang dakilang gawain. Ngayong umaga, mga kapatid, nais ng Diyos, ng ating mga kamay ay makaabot ng kaluluwa. Amen? Nais ng Panginoon, ng ating kamay, mga kapatid, ay makapag-abot ng kaligtasan sa mga tao nawawala o sa mga taong wala pa sa Panginoon. Number one, makikita po natin dito, mga kapatid, sabi ng Bible sa unang bahagi ng ating talata, sabi ng Bible, whatsoever I did, whatsoever the hand findeth to do. Tigil. Okay? Number one, mga kapatid, it must be an available hands. The hand of a soul winner must be available hands. Dapat available ang ating mga kamay. God uses available hands, not perfect hands. Ang dating wala pong perfecto sa ating mga kapatid. Amen? Yes, God need an available one. Dapat available tayo. Ready tayo. Sabi ng Bible, whatsoever thy hand find it to do. Ano man, mahanapan ang iyong kamay na gagawin. Sabi ng Bible, gawin mo with all thy might. Amen? Ibig sabihin, you must be available. Amen? Moses, mga kapatid, tandaan po natin, started siya magsalita. Kaya started siya magsalita. But God used him because he is slow to speak. But God used him because of his availability. Amen? Peter was a fisherman, mga kapatid. But their hands were available and God used them. Ginamit sila ng Diyos, mga kapatid, sapagat available ang kanilang mga kamay para mag-akay ng kaluluwa. Ang doktor, mga kapatid, hindi yan makakapag-operate kung ang kanyang mga tools ay nandun sa drawer. Kailangan yung mga tools ay ilabas upang magamit.
Ganon din naman mga kapatid, ang isang soul winner with a folded hand in a pew cannot be used. A folded hand inside the pocket cannot be used. Amen? Kailangan mong i-open. Amen? At nga sa pag-offering kahit nakabukti ka, kahit nasa busen, kung nakafold, walang mahuhugot yan. Amen? Amen? Nag-offering, naka-fold naman. Kaya paglabas wala ding laman. Di ba? Tama? Amen? Kaya pag ilagay mo sa bulsa, dapat naka-open para mahugot. Amen? You see? With the whole folded hands. Okay? It cannot be... Tapos yung under na yun. Sister. It cannot be used. We need to open our hand and make available for God to use it, mga kapatid. Amen. Ang iyang straps sa ating pong mga kamay, maging ang cellphone, mga kapatid, a handshake to give. God can use it in the moment it is available. Okay? In the moment it is available. Kaya tanongin natin ang ating sarili. Saan ang ating kamay ngayon? Are they available for God's work? Where's my hand? Available ba ang aking mga kamay para sa gawain ng Diyos? Para sa gawain ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin, amen? Maraming gamit ang kamay sa paglilinis, sa pagtuturo. Ang magtuturo ba, amen? Ano natin? In handing out tracts, amen? In handing out tracts, okay? And leading people to Christ, mga kapatid, amen? We use our hands. It must be available. Dapat available lagi, mga kapatid. Kaya kung ating mga kamay ay nakatikog, ating mga kamay nakatikog, as we say, cannot be used. Dapat ang kamay natin, mga kapatid, amen? Available. Amen? Available. Kasi lagi, mga kapatid, ang mga kamay na nakatikog ay it pictures lagi ng pagiging maramot yan. It pictures lagi ng pagiging maramot, dito ba, amen? But an open hand, mga kapatid, it pictures a liberal hand. Amen? It means to say, available. Lagi, mga kapatid, available lagi sa gawain ng Panginoon. He or she makes an initiative. May pagpupusa lagi, mga kapatid. Kala ko, wala si Duhanin. Natakpan pala ng pandemic. Okay? Are our hands available? Praise the Lord. If you are here, amen. This is say, you are making your hands available for the Lord, amen. We made our hands available for handing out tracts and leading up people to Christ, mga kapatid. Because we have our hands available. Bible whatsoever they had find it to do. Kaya nga sa church, we need to look a work for us to do, amen. We lend our hands. Di ba? Gagawa tayo, mga kapatid. Okay? Hindi tayo aalis lang, mga kapatid, na wala tayong ginawa. Kailangan po natin gumawa. So number 1, it must be an available hands. Number 2, not only an available hands, sabi ng Bible, hindi basahin natin, whatsoever, read, whatsoever, do it with thy mind. Ibig sabihin no, gawin mo ng buong kalakasan. Gawin mo ng buong kasipagan. Okay? So number 2, it must be a diligent hands. Diligent. I mean, diligent. Masipag, masigasig. Kailangan natin na masipag na kamay, mga kapatid, sa pag-aagay po ng kaluluwa. It takes effort in winning soul. Amen? Amen. Kasi tayo po ay complacent, tayo po ay tinatamad, we have that lazy attitude, mga kapatid, hindi magagamit. It's not accidental, mga kapatid, kundi dapat tayo po ay masipag sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya we need to follow them up, we need to pray for them, mga kapatid. Because when we sow, we water, mga kapatid. Amen? Pag tayo po ay nagtanim, kailangan mong didiligan. I-uproot mo, i-upweed mo, ang galing mo yung mga damo kung hindi ka kailangan. Kailangan mo ng pag-aalaga. Kaya it must be diligent. Kaya di naman isang magsasaka, mga kapatid. Ang sabi nga ni Leomar, mga kapatid, may nagsasaka, kung hindi mo man inaalaga ng iyong tinatanim, patamad-tamad ka, wala kang aanihin. O sila? Walang magsasaka, mga kapatid, na tamad na umani. Lahat naman magsasaka, masipag yan, yan. Kasi kung tamad lang din yan, wala karapatang magsaka talaga. Kaya lahat naman magsasaka, masipag. Tatanim sila kasi kaya
Kasi gusto nila magkabunga yung kanilang pananim. Ay masipag sila. Kasi kung wala sila kakanin, sila ang iyak at the end of the day. Amen. Ganun din naman, dapat ang ating mga kamay bilang mga soul winners, okay? We need to be diligent. Kaya we go to the people, win them, follow them up, we pray for them, and we go back to them. We need to, yes, nakakapa, mangkinit kaya ako. Hindi mo ba? Pero gagawin natin. Kaya sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, puntahan lang natin yan, mag-iwanan yan. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Apollos, ang sabi yan, iba yan na. Okay, nanti, basa. I have planted, Apollos watered, but God gave that grace. Mayroong iba't ibang gagamitin ng Diyos. Diba sa atin, may nagtanim, may nagkakay, may nag-water, ibig sabihin sa discipleship, may nagturo. Pero tandaan natin, it is God that gave it the increase. Hindi tayo nagpapalago. Hindi tayo nagliligtas, hindi rin tayo nagpapalago. Tayo lang po yung instrumento ng Diyos para mailid natin sila sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay? Para sila maging instrumento din ng Diyos. Don't give up. Both use instrument, both use diligent hands. Okay? Huwag tayo maging matamarin, mga kapatid. Don't give up after one no. Abay sinabi no. Mag-share lang po ng salita ng Diyos. No. Diwag, duwi na ako. Ayaw nyo, duwi na ako. Unang ko pa lang, ay aayaw na. Di ko ba? Okay? Meron pong no. At yun yung sa winner keeps working until the seed takes root. Amen? Tiyatiyagain, magtsatsaga, mga kapatid. Ulit-ulit. At balik-balik, mga kapatid. Hanggang isang araw, makikita mo may tutug. Isang araw, mga kapatid, ay meron pong sisilang yan, mga kapatid. Eh, mapagtubo. Yeah. Kasi kung parang alam magtayin ng kawayan, di ba? Tinarap mo, tapos siniwanan mo na lang. Okay? Hindi ganun. Kaya dapat maging bibigyan tayo mo pagod sa pag-akit ng tayo. Diba? Kaya yung mga speaker natin, diba? Kita nyo, 15, 16 years old, nagsuko na ng buka. Maliit yun, no? Siya eh, kaya, mas maliit pa siya nun. Tumangkapya pa siya kundi. Maliit lang yun, tapos payat lang din yung Bible student. Maliit lang yun na bata. Kaya parang high school lang na college student. Alam yun, kaya makikita mo yun doon, masipag siya. Masipag sa Charles. Masipag sa Bible school. Okay? Ngayon, makikita mo, yan is using him mightily sa gawain ng pamilya. O, karoon ng pamilya. Biyaya ng Diyos. Kasi, na pinakwento niya sa akin. Ngayon, sa kanilang gawain, may mga dinadagdag ng Panginoon sa kanilang sila. Yung David na kapitan ng barko. May inumin na kapitan ng barko. Ngayon, sama nila sa gawain. Isipan na kapatid. Kaya nga, kasi bakit hindi naman tayo talaga yung naglilid kasi gagamitin lang tayo kasangkapan ng Diyos. Okay? Kaya it must be a diligent hand. Ayun po nung tawag nito. Nung may dreams po kami nung camp. We right, si Sander, nakatago naman yan, nakapasok kasi dito. Kasi kinukurso natin si Philip. Hindi si Philip na di-first ay yung second. Kung nabaptize siya. Siya na ngayon nakaupo doon sa sulok. Nung biglang naghiyawa. Okay? Sinugaban niya yung si Philip. Ang taas na ng espiritu baga. Hindi naman nasgasan ganito mo. Nandoon mo ang pagkikilis. Itong bata pang ito. Siya na ngayon itong inaakay para talaga para mailapit mo. Kasi medyo pa siya eh. Di ba? Nakakata niyo naman, di ba? Mag-isolate lang siya doon. Pero gusto mo ilapit siya. Siya pa yung talagang Diablo ay talagang kukurot. Kung makakita na excited na tayo, kukurot ang Diablo. Nagamit ng instrumento. Ano kung sasabihin sa tatay ko?
Kung masyadong nilalapit natin yan, ano binesis naman ng kapit. Kaya, pero blessing kung nakakagat, lumalago ito si Jaden, no? Pati lang ipakagat natin lahat. Mula nung nakagat si Jaden, hindi na siya, di ba? Parang pakagat ko yata lahat. Buti si Jackie, di ba lang kakagat? Pero nandiyan na siya. Diba? Pero binesens ko pagkatapos ng hindi sa ayos. Ganyan. Dali ko ganyan, karoon lang naman. Pero updated naman po yung aso namin sa vaccine. Pero dadalhin po namin siya sa hospital. Pero sa private. Tapos yun. Alam nyo, yung nag-aantay ko ng sabi. O siyempre, nasa ibang bansa siya. So, was nila, tama niya sumagot. Sabi naman, Pastor, no worries po. Sa open room po, kaya natin yun, sa paglaga yun po. Nasa na lang. Tapos may kabakuna lang po. Ay, parang nagbunutan ako nun. Di ba? Ayun yun. Ayun nung nakagat siya ng aso, doon ko naman siya sinira. Pag namatay ka, pati ako naman. Sabi ko, parang talaga effective na. Di ba? Wala effective na yung mag-share. Di ba? O, kasi darating sa atin ang kamatayan, makagat man tayo unang aso, yes, okay. Di ba linaw? Nais mo maging masunurin sa Panginoon. Napabaptize siya ng Wednesday na. Di ba? Praise the Lord. At pa sa iyong tatay niya, kasi napabaptize. O ngayon, sinundo namin kahapon. Sa Lord. Bakit ito natin nito sa yung yung malaking apartment doon, yung unang apartment, yung malaking apartment sa kanan. Yung po yung tapat ng orange. Okay? Bahay-bahay na namin dati. Andun sila. O ginamit namin yung tita niya, kapatid ng tatay niya. Okay? Yung Joe, dito pa rin po pala kayo. Hindi na imbitahan sa church. Ano kaya pupuntahan niya? Sabi niya, dito po sa... Kaya sinabi ko sa kay Brother Jess, yung tatay na niya. May blessing po, nakausap ko po yung kuya, ay yung kapatid niyo po, at invite ko sa church. Ayaw nga po, nag-message po sa akin. Pupunta daw po sila sa church sa Sunday. Pupunta na lang. Pwede natin mai-divert mga kapatid, yung mga ganung pagkakataon. Kung ikaw ay hindi diligent, kasi pang-diligent. Malulungo ka na. Naunuan nyo no? Kaya tuloy nandungo na talaga ako. Pili na ka sa second date na kami. Paano na ito mag-an? Mabuti na yung tatay and nurse, kaya alam naman niya yung oo, alam niya. Hindi naman nagdadagat. Kaya ngayon, kahapon, turo ka na. Pero may schedule pa kami sa Lunes sa Kapangilo. Inisip na ito, imbis na mga kapag tayo nga tayo, nakakangkat ka pala tayo. Pagpipila pa tayo doon sa ospital, sige. Hindi na naman pila. Pero magandang pagkakataon na rin na nakausap namin yung bata. Para lalo namin siya na-encourage sa buhay ng Panginoon. Kaya yun mga kapatid, may mga bagay na dadating sa buhay natin na kung saan God can turn it even into success. Amen? That failures, even failures, God can take that, can make it success, can turn it into success. Ang sabi ni Pastor Carl, mga kapatid, failure is not the person, it's just an experience. Amen? Amen. Hindi ikaw yun eh. Yung experience mo na, nabigo ka sa bagay niya, pero hindi ibig sabihin, bigo ka na, lumbok ka na. Amen? If you're diligent enough, mga kapatid, amen, makakagawa ka uli ng paraan sa tulong ng Diyos. Amen? Kaya, mamaya pupuntahan namin para siya ay muli makausap at hindi kayo. Kasira na rin po mga kapatid. So that must be our hand, mga kapatid. It must be diligent. So number 1, it is a available hands. Number 2, it is a diligent hands. Mga kapatid, don't give up. Don't give up. And number 3, mga kapatid, sabi ng Bible dyan, rin natin ang basa kung natin si Ecclesiastes ulit, chapter 9. Babasa natin ulit. Whatsoever agreed, whatsoever find it to do with thy mind, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Readers, whatever the way. Sabi ng Bible, no work, nor wisdom in the grave. Pag namatay na kapatid, wala na. Amen? Kaya kamay natin dapat, it must be an urgent hands. Urgent.
Ibig sabihin ng urgent? Ibig sabihin ng urgent? Emergency. Agad-agad. Di ba? We need to respond in urgent way. Immediately. Agad-agad. Eh, sabi ng Bible kasi bakit? There's no work in the grave. Eh, sabi na, ay saka na ako maglilingkod. Ay saka ako na siya sisiran. Pag namatay na wala na. Kaya we need to be urgent. May pagkakataon tayo, need to share to them the gospel. Kung walang pagkakataon, then fine. Opportunity to share to them the gospel. That's what it means. God, urgent. Alam niyo po yung bumbero, pag may tumawag, mga kapatid, na nasusunugan, ibig sabihin ng bumbero, ay kumakain pa kami eh. Antay nila nga, nakakain pa kami eh. Hindi. The moment na meron na tawag sa kanila, mga kapatid, agad-agad na, kaya bilis nila. May training sila na dapat in just a few minutes ay makakaalis na sila. Hindi nila sasabihin, ay saglit lang Naliligo pa ako. Kahit naliligo na mga yan, mga kapatid, ay hindi na lang. Siguro, sabon-sabon pa yan. Ibig sabihin na, yan, nagagaran. Makita mo, pag may nalulunod mga kapatid, sa dagat, sabihin mo, ay, yan lang, busy ako dito eh. Kakainan pa kami. No? You will urgently find time, mga kapatid, para sila ay matulungan. Okay? Souls are perishing. Your classmate, your neighbor, your family member, you've been meaning to talk to them, mga kapatid. Today is the head. Your hands have time now. Ang ating mga kamay, mga kapatid, ay may oras ngayon, hindi bukas. Amen? Hindi next week. Ngayon na. Kaya pag tumuod tayo sa Panginoon, hindi tomorrow because delayed obedience is disobedience. Disobedience. Delayed obedience is disobedience. Okay? Nawa niyo po yun? Delayed obedience is disobedience. Sabi mo, pag inutusan ka, ay bukas na lang po. Kasulog disobedience. Ang mga kamay natin dapat urgent. Agad-agad. Hinayos sa paggawa ng Diyos sa atin, agad-agad tayo kikilos. Amen? Agad-agad tayo tutugon. Amen? Nantayin ko na, pag ako'y saglit lang, pag ako ay nakatapos na, pag ako ay tumanda na, sabi naman lang kita, sana bata-bata pa ako. Mamuha ng tao, di ba? Nung bata pa, ay pag ako'y medyo nagkaedad na, nung may edad na, sana bata-bata pa ako. Kaya nga, it must be now, kapatid, amen? Hindi natin pwedeng i-schedule ba? Diyan ka natagpuan ng Panginoon, ay diyan ka tinawag na ng Panginoon, kapatid. We need to respond urgently, amen? Hindi natin makawa ng tao. Okay? Doon tayo mga kapatid, naabot ng Panginoon eh. Pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid. Amen? So, our hands, as a soul winner, it must be available hands. Available. Available ba tayo para sa Panginoon? Ay, busy po siya ako. Ay, may gagawin pa kami. Ay, may pupuntahan pa kami. Ay, magbabakasyon pa kami. Dito mo yung si Pastor Pars, sabi ko, nung tinawagan ko siya para tanongin siya kung available siya for our camp. Sabi niya, ay, balikan ko kay Pastor kasi sa hospital po. Ay, sorry po. Sige lang ko po yung sa ICU. Sorry. Bantay ko, ang tugon, ma-interview niya sa kasya. Tumuli. Hindi ko alam na naman eh. Di ba lang? Kasi hindi naman sila masyadong nagpo-post. Oo. Ay, hindi ko alam na namatay. Nalaman ko na, nag-please sa Tuesday ka. Namatay pala yung kanyang biyana. Okay? Pero makakita niyo po, kapatid, nandun pa rin kanilang sigasig sa gawain po ng Panginoon. Because they are available, and a diligent hand, and it is an urgent hands, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, sabi po ng Bible po yan, muli sa ating pong binasa, sabi ng Bible, whatsoever thy hand findeth to do it with thy mind, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Ang konteksto ng ating binasa natin, it must be a purpose hands. Purpose hands. Niligyan ka ng kamay ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, kasi may dahilan para magamit sa kalwatian ng Diyos. Hands are meant for God's purpose, not just our own. Not just our own.
As our winner's hands, live, reach, give, and lead people to Christ. Yung isang tapik mo lang mga kapatid, di po ba sa isang tao? Kapikatan, gusto na. Di ba, Ima? Sa kailangan ng tao makumusta. Kita mo si Pia, di ba, Ima? Kumusta po kayo? Nagre-reklamo kasi hindi ka kumusta. Diba? Yeah, with your hand, with your hand, you can tap someone, mga kapatid, kung saan maramdaman mo may kapikatan. Ano ang yung pamayan natin? Ngayon ang ating pong activity this week, mga kapatid. Oh, praise the Lord for those helping hand, mga kapatid. Amen? Purposely, mga kapatid, na sila nagpagamit sa Panginoon. Pero sabi ko, next year, pag gagawin natin ulit yan, ay mas maganda talaga, mas systematic, mas organized talaga. Merong mag-iisip sa bagay mo. Kasi mahirap ang lahat iniisip mo. Mas nakakapagod. Mas hindi mas talaga napakapagod. Pero dapat meron ka ng paglalaan talaga na hindi mo naiisipin. Ibigay mo sa kanila, sila bahala. Para mas mapagtutuanan natin, mas pansin yung programa. Hirap yung diba? Na meron ng available talaga. Kaya tayo magsundo sa speaker natin, diba? Magsundo, maglatid. Dapat meron talaga. Kasi kung ako pa susunod, tapos ako rin naman na mag-assist sa kanya dito, alam niyo yun, naunawaan niyo yun. Ang kailangan natin talaga, available hands. Sabi ko next year, it will be a bigger event. Gagawin natin yan, ha? At mas marami dapat mga diligence yan. Marami po mga purpose yan. Na ibig sabihin, sila'y gaganap mga kapatid kung ano po yung ibinigay ng Panginoon. Tama po. Purpose yan. Sipin natin ang ating Panginoon mga kapatid. Ang kanyang kamay ay nagpagaling, nagpakain. He broke the bread, mga kapatid. Ginawan, the most important thing, his hand was nailed on the cross. His hands is available to be nailed on the cross. Amen? For you and for me. Amen? Yeah. Ang kanyang mga kamay, mga kapatid, ay handang magdusa, magsakit para sa iba. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagpagaling, nagpakain. Di po ba? Nagpalakan, nagbuhay ng mga patay. At hanggang dun sa cross, mga kapatid, available ang kanyang mga kamay para sa atin. Those same hands are now reaching for souls through us. Parehas sa kamay, mga kapatid, ang siyang umaabot sa mga kaluluwa ng tao na papahamak through your hands also. Amen? Through your hands. Through your hands that hand a Bible. Okay? Through your hands, mga kapatid, that share the Bible to them about the message of salvation. Through your hands that hand them the gospel tracts. Then your hand to pray a prayer. You lead them, mga kapatid, into water baptism. Those are the hands Christ working through. Hindi ka. Kundi ang kamay, makapangyarihan kamay ng Diyos. Hindi tayo. Hindi tayo, mga kapatid. Kundi yung makapangyarihan kamay ng Panginoong Hesus Kristo ang siyang pinipilis. Let our hands be tools in God's purpose. Don't waste them on things that don't matter for eternity. Kaya naman, kayo mga young people, mapupudpud ang mga daliri nyo sa pagkawalulo lang ng mga mobile games, sa pag-scroll down, pero hindi nagamit para sa pag-live ng mga kaluluwa ng taong napapahamak, hindi nagamit para sa mga new converts, para sila ay ma-disciple natin sa Panginoong Hesus Kristo. Don't waste them. Amen. Gamat itong kamay nito sa Diyos. Bigayin na ito sila. Pero nawa kapatid, ipagamit natin sa Diyos. Dapat ipagamit natin sa Diyos. Salamat sa Panginoon, nag-iirito tayo. Ibig sabihin, we are willing enough. We are available. Amen? We are available. Amen? Our hands are available. Amen? It must be a diligent hand. Amen? It must be an urgent hands. Amen? And a purpose hands. Yan po mga kapatid, ang gamit ng ating mga mahigit ng mga soul winners mga kapatid. Kaya salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Whatsoever the hand find it to do it with thy mind. For there is no work, no
device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Whither is out, whither thou goest. Saan man, kapatid, ibig sabihin ng lugar ng mundo ni Pablo. Ang prinsipyo niyan ay absolute. Absolute. Okay? Hindi pwedeng mabago ka. Salamat po sa Panginoon, binigyan tayo ng kamay ng Diyos. Amen? Imagine yung mga tao walang kamay. Ginagamit nila dito sa magkatrabaho. Yes, they're diligent. Pero mga walang kamay naman, ginagamit nila para ano? Para makahingi ng tulong ng Diyos. Pero meron yung mga tao talaga, they find way na pinapis ng mga kamay nila, yung na pinagsaypaan nila, pinagsusubo nila. Di ba? Pinanglalaba, ginagamit nila. Ibig sabihin, na-train nila yung paa nila para ano, panlakad at gamitin na nila ng kamay. Di tayo, kapatid, kompleto. Advantage tayo, di ba? Tama? Hindi lalo dapat ma-maximize tayo para sa gawain ng Diyos. Ha? Lalo tayo ma-maximize sa kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at kayo din, may umaga na nakatune in sa inyong area. Amen. Gamitin niya yung pong kamay. Amen. Sa pag-aakay ng kaluluwa at gamitin natin ang ating mga kamay to lead someone in the church this Sunday. Amen. Amen. Gamitin natin ang ating mga kamay sa pangangataog ng bawat pintuan. Kaya anong pintuan yan, kapatid, huwag nating pipiliin. Mataas man ang gate, malit ang gate, malit ang pintuan, o malaki ang pintuan. Minsan kasi mga kapatid, pag yung pintuan lang, ay kahoy lang na, pag malit ang ng bahay, abo! Ako yan? Ako! Grabe makakatubay. Eh pag yung bahay ay talagang maganda-ganda, magarang bahay. Ako! Ay walang tao, praise the Lord! Bahaya, pare-parehas lang. May kaluluwa yun, kayo matakot, di ba? Kaya abutin natin sila. Okay? They need our urgent hands. They need our urgent hands. Okay? Sa walang purpose ng Panginoon, ay mahakay natin sila sa Panginoon. Amen? Kaya salamat po sa Diyos. Yan. Kaya mga kapatid, para si Susan Salmo, praise the Lord. Mga dyan ngayong umaga, mga taga-West, si Sister Bilis, kasama si Leomar, kasama si Sister Joy, dyan ito si Tatay Kamix, si Sister Chris from South Area, Lizette, kasama si Hunter, sa South Area, Sister Maricel from North Area, sa Lord, sa inyo pong mag-twin, kasama si Sister Jamaica Fernandez, Masigan, good morning po, from Tumawini. At malapit na maging Taiwan, yun na? Sa Lord, iiwanan niya tayo. Ganun lang naman talaga. Ayaw naman po iiwanan lang, diba? Isang bagay lang. Then, remember me when thou comes to the kingdom. Huwag kayong makalimot, diba? Isang bagay, huwag natin kakalimutan. Kung saan tayo church naligtas, huwag natin kakalimutan, amen? Kung saan po tayo nabautismuhan, huwag natin kakalimutan. Okay? Huwag natin iiwanan, kapatid. Hindi ko tayo, pinalago tayo ng Panginoon, aalis tayo, pagpapalain tayo ng Diyos, huwag natin kakalimutan, amen? Kung sabi ko nga, may mga working tayo, nawala na sila. Kung kailan naman nagtatrabaho na sila, dapat kung hands nila, it must be purpose to help the work of the Lord, they got. Hindi ba? Parang mga bulang nawala. Sabi ko nga sana isang araw, sabi ni Pastor Carl, di ba? Hindi ka na nagsisimba, gawa ng trabaho. Ngayon, tanong, umasenso ka na ba? Kaya tanong, umasenso na ba sila? Bilyonaryo na ba sila? Hindi rin. Hindi rin. Isalamat na lang, kahit hindi tayo umasenso, nasa gawain ka ng Panginoon, di ba? Oo, kapatid. Matandaan natin yan. Kailan yung working natin dito, mga estudyante, dati nandito sila. Dalawa. Working na sila, kapatid. Hindi na sila nakakaalala. Hindi na sila nakakaalala. Pero okay lang, kapatid. Ang gawain ng Panginoon magpapatulog. Amen? Ang gagamitin niya, kapatid, yung mga hands that are available. Hands that are diligent. Hands that are urgent. Hands that are purposeful. Amen? Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Sige po, may Sister Rio, humabol. Amen? Oo. Okay. Umabol siya. Ang mga nali po ay meron pong penalty.
Okay, good morning sa bawat isa. So, ngayon po, balik tayo dun sa area. Tuloy-tuloy natin po doon. Marami pa pong bahay-bahay po doon. Kaya sabi ko, lagi yung mga prospect nyo ay mabalikan po ninyo. Sila po ay ma-encourage na bumalik sa pagpanambahan sa bukas. Bukas na kayo. Salamat sa Panginoon. Sama natin si Jackie, saka si Abril. Amen? Yes, Lord. Salamat sa Diyos sa mga tumugon sa ating pong panawagan sa ating camp. Okay, tatlong magkakapatid, magkasama na ako. Magulang na lang kulang, di ba? Praise the Lord for that. That's great. Yan po ay bunga ng gawa ng kamay ng Diyos. Amen? Tayo pa magsilayaw, tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa blessing at nagtawag po sa amin. Holy Lord, thank you for the hands that you have given to us, not only to be of use for our own selves, O Panginoon, but most especially sa ipong gawain, pag-akay ng kaluluwa po pa rin kapaglulaan sa ibang banal ng Panginoon. Bless niyo pong bawat area ngayong umaga, sa areas, north, south, and west area po pa rin. Take us excited and have a great spirit po Panginoon for our soul-winning endeavors. Maging mamaya for our fruit-minus meeting at 3 o'clock at paghahanda para sa magbukas ng aming pong pagpanambahan. Kung magkaloob na kaluluwang maliligtas, hindi po kami sa mga taong higit na nangailangan po Panginoon sa inyo. Magkaloob po, Ama, sa bigyan po kami ng mga bisita po Panginoon ng makakabalo po kayo sa aming pagpanambahan sa aming bukas. Tawag po sa pagpupulang pagkakasala, mahal po namin kayo sa pagkat idalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, pagpunta tayo, picture. Picture. 1, 2, 3. Asan si Johanny? Hindi makita. Labas ka. Wala makita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, sige po. Anong sinakal? Service mo ba? E-bike sila. E-bike lang. Kasya na kayo doon, boys? Yes, ma'am. Okay. Sige, boys na doon.